Hi guys, ako nga pala si Charlie. Gusto ko lang i-share sa inyo kung ano nga ba ang mga tips kung paano lumaki ang Facebook business and computer shop business natin. Disclaimer lang din na hindi naman ako expert sa ganitong business. Gusto ko lang i-share sa inyo kung ano nga ba ang mga napagdaanan ko na and experience ko sa ganitong business para na rin malis ang mga mistake na pagdadaanan ninyo at maiwasan nyo na rin ang mga ganitong pagkakamali. Tip number 1. Tip ko lang sa inyo, para lumaki ang PisoNet business natin ay dapat ang nasa mindset nyo ay ang kita ng PisoNet business ay dapat sa PisoNet business lamang. What? Tama. Dahil kung ilalaan mo lang ito sa personal na pangangailangan mo sa buhay, ay wag mo nang asahan na lalaki pa ang PisoNet business mo. Wag mo na rin asahan na magtatagumpay ka rito. Halos lahat naman ng nagbe-business ay nagsisimula sa ganyan. Pwede ka namang kumurot ng 10 or 15% ng profit nito and the rest ay ipaikot mo na ulit ito sa PisoNet business. Dagdagan mo yung PC mo, mag-upgrade ka ng mga mababang specs, or maglagay ka ng piso wifi. And kung may space pa sa lugar ninyo, maglagay din kayo ng water dispenser na kapag hinulugan mo ng piso, ay maglalabas ito ng tubig. Wow. Ngayon, kung wala ka nang mapaglalagyan ng mga PC or kahit anumang pwedeng idagdag sa pwesto mo, it's time na ipunin mo lang muna ang mga profit na nakuha mo sa PisoNet business and darating yung time na pwede mo nang i-scale ang PisoNet business. Ano nga ba ang scale? Ito yung bibili ka ng bago mong pwesto and pwede mong pagtayuan ng isa pang PisoNet. And pwede mong ma-apply yung nagawa mong system sa PisoNet 1 and ililipat ito sa pangalawa mong PisoNet. Number 2 tip para lumago ang inyong PisoNet business. Tip ko lang sa inyo na paghiwalay nyo ang personal na budget ninyo sa benta ng PisoNet business ninyo. Bakit? Kasi kapag naghalo itong dalawa, mahihirapan ka mag-track kung magkano nga ba ang kita ng inyong PisoNet business. And darating yung time na magagastos mo na rin ito sa personal na pangangailangan mo. Kaya paghiwalay niyo ang personal na budget ninyo sa benta ng PisoNet business ninyo. Pangatlong tip para lumago ang inyong PisoNet business. Tip ko lang sa inyo na dapat mabait kayo sa inyong customer. Natural naman sa mga bata ang makukulit, matitigas ang ulo, at kung ano-ano pang nakakainis na ginagawa. Pero kahit anong tigas ng mga ulo niyan, ay sila pa rin ang nagbibigay ng income sa PisoNet business natin. Hindi rin natin makakailangan na kung wala sila, hindi tatakbo o mag-ooperate ang PisoNet business natin. Hindi naman lahat ng customer natin matigas ang ulo. Nasa inyo na lang ito kung paano nyo i-manage ang pag-handle nito. Pero kung sobra-sobra na o perwisyo na ang ginagawa ng customer nyo sa inyo, yung tipong nainira ng keyboard, mouse, headset, at nanggugulo na rin ng ibang customer, dapat iba nyo na ito. Dahil baka pamarisa na rin ng iba pang mga bata. Pang-apat na tip para lumago ang inyong PisoNet business. Tip ko lang sa inyo na kung gusto nyo lumaki ang PisoNet business ninyo, ay kumuha kayo na magbabantay nito. Sa una, pwede naman na kayo muna ang magbantay nito, hindi dahil nanghihinayang kayo sa ipapasahod nyo sa magbabantay nito, kung hindi dahil mas maganda maaral nyo muna ang system ng business ninyo. Ang sinasabi kong system ang pumapasok na pera at ang lumalabas na pera sa business ninyo. Alamin nyo kung ano yung pinagkaiba ng benta sa kita, sales sa profit. Yes, magkaiba sila. Dahil ang benta ay ito ang pabuoang benta ng inyong PisoNet business. At ang kita naman, nabawas nyo na ang expenses ng PisoNet business ninyo. Katulad ng bill ng internet, bill ng kuryente, pasahod sa tao, and business permit kung may binabayaran kayong tax. Dagdag ko na rin sa tip na to ay kung bago pa lang ang PisoNet business ninyo ay no need pa naman ito iparegister. Dahil sasakit lang ang ulo mo kapag pinaregister mo na yan and napagtanto mo na hindi pa pala para sa'yo ang business na to. Tsaka nyo na lang iparegister yan kapag medyo lumaki na ang PisoNet business ninyo and kailangan na talaga. At ang panglimang tip naman at pinakamakapangyarihan sa lahat ay ang lagi kayong humingi ng guide sa itaas. Yes po, dahil siya ang makapagbigay ng kaginhawaan sa mga problemang pagdadaanan nyo sa PisoNet business ninyo. At siya rin ang gawin ninyong guide sa mga decision nyo sa buhay.
Ayaw rin kalimutan ng pasalamat lagi sa kanya. Yun lang guys. Bali, itong mga sinasabi ko, base lang naman sa mga karanasan ko sa pag-pipisonet business. Sa inyo na lang ito kung susundin nyo or gagawin yung guide. Muli, ako po pala si Charlie. Kung nagustuhan nyo itong video, paki-like and subscribe na rin itong channel ko para mapanood na rin ng iba pang gustong magsimula ng Pisonet business. Yun lang po, magsipag lang tayo palagi and lagi lang tayong humingi ng guide sa itaas. God is greater than highs and lows. Hanggang sa mali. Bye-bye.